nagtatanong po, no, kung masarap ba ang buhay sa Canada. Kumbaga, pagdating mo dito, ginhawa na agad ang buhay. So yan po yung pag-uusapan natin ngayong umaga, habang itinutur ko kayo sa highway. 2 years ago, I have only $74 in my bank account, but today I have $25. I know you thought this is going to be motivational video, but no, I'm still broke, motherfucker. Morning mga ka-harm. Alas 6 po ng umaga. Tawang dilim talaga. Fall ngayon sa Canada. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Tayo ay biyahe pupunta sa ating trabaho. Salamat tayo sa Diyos sa lahat ng biyaya na ating natatanggap po araw-araw. Actually, sabi nga nila pagka gising ka daw na umaga, blessing na yun. Every gising is a blessing. So nasa highway 401 po tayo ngayon ng Ontario. Pasok tayo ng Quebec. So marami po tayong halos lahat po, hindi lang tayo mga Pilipino ang gustong makapunta sa Canada, sa US, sa mga mayayaman na bansa. Isa po sa pinakasikat na bansa ay ang Canada kasi natanggap sila po ng mga immigrants. So isa sa business nila yung immigration. Diyan sila kumikita. Kaya kasi napakalaki po ng Canada. Pagka titingnan mo po sa mapa, isa siya sa pinakamalaking bansa. Ang lawak ng lupain niya. Pagka nag-drive ka nga, makikita mo mga bakanteng lupain pa, dami. So medyo matagal bago mapuno ang Canada ng populasyon. Balik tayo sa tanong na masarap ba ang buhay sa Canada. Ang payo ko lang po sa mga papunta tsaka nag-aangad pumunta sa Canada, babaan nyo po yung expectation nyo. Hindi po kasi paglapag nyo rito iginawa na agad ang buhay nyo. Hindi po. Pagtatrabahuan nyo, paghihirapan nyo, at saka pagka pumasok ka dito na PR at saka student permit, malaki na yung nagastos nyo. Kumbaga, nagbayad kayo ng mga fees, application fees sa government. So kumita na sila sa inyo, malaking halaga po yun sa peso. Hindi pa kayo nakakapasok sa Canada. So doon pa lang, application pa lang gastos na, di ba? So dito po sa Canada ganun din. Expect nyo ang bills, ang mga expenses meron po. Pagdating nyo pa lang, kailangan nyo ng matutuluyan. So renta ng bahay po. Ang renta ng bahay ngayon, kung pamilya kayo, maswerte na po kayong makahanap ng $800 po sa mga hindi sikat na city. Pero yung mga sikat po tulad ng Toronto, Vancouver, nasa 2K po ang niyan. Na-discuss ko na po yan sa separate vlog natin na mahal. Unang
expenses na mahal po dito ay ang renta ng bahay. So ano po, kaya nga pagka pupunta ka dito, di ba kailangan mo ng at least 6 months pag PR po, PR at student, 6 months na allowance na pocket money para makapag-adjust ka. Yun ang purpose nun para makapag-adjust ka dito sa Canada. Pag-apply mo, paghahanap ng bahay, pag-adjust mo, kasi minsan hindi mo nagustuhan yung lugar, lilipat ka. So yung 6 months na yun na pocket money para yun doon. Tapos syempre unang work mo hindi mo magugustuhan, hahanap ka, makakahanap ka ng kababayan, network, i-refer ka. So doon makakahanap ka ng mas maganda doon, so lilipat ka, no? So minsan hindi mo nagustuhan, nag-resign ka, hahanap ka ng work, so wala kang income noon. So yun po yung yung pocket money, doon po mapupunta yun. Or just in case may emergency, kaya kailangan nyo ng pocket money. So gastos po agad ang sa inyo dito, ang haharap, ang sasalubong sa inyo. Unang-una yung renta, sunod pagkain. Siyempre kakain po kayo, no? Ang presyo po dito ay iba tulad sa Pinas ng pagkain, grocery. So expect niyo na po yan pag malaking pamilya po kayo. Kaya yung yung mga nag-uumpisa na PR, student, tsaka work permit, pumupunta po sa food bank. May food bank po dito na libre, pwede kayong pumunta para mabigyan po kayo ng libreng mga groceries, parang para at least kahit paano sa adjustment nyo po financially, makatulong po yun, meron po, may bigay po ang mga non-government organization na mga groceries. Minsan may mga para sa winter na gamit, para sa beddings, ganun po, no? Meron po yun. Sa kada lugar po kung saan kayo nakatira, meron pong mga tulad ng Salvation Army, di ba po pong non-government organization. Meron din po yung government na food bank, pero mostly po non-government, mga private NGOs po. Yun po sila yung yung tumutulong. At saka po yung yung community po, halimbawa Filipino community, ganyan, meron din po na ganoon na tumutulong po para sa pag-a-adjust nyo dito sa Canada. Na naman yung mga truck, no? Lalaki ng truck dito, kaya dapat iiwas-iwas ka dyan sa mga truck na yan. Minsan ang hilig yan dito sa kaliwa, paano ino-overtake ka nila yung mababagal na truck. So yun po, no? Tapos syempre sabi ko nga, babahan nyo yung expectation nyo. Ang sunod, babaan nyo rin yung expenses nyo. Kung sanay po kayo laki po kayo sa hirap sa Pinas, not bad na po talaga dito sa Canada, dahil ibang iba po yung level ng buhay po dito kumpara naman po sa Pilipinas. Basta masipag ka lang magtrabaho. Pero kung
kung mayaman ka po sa Pinas, ano, tapos hindi ka sanay sa hirap at hindi mo kayang mag-adjust or tanggapin na magpa-back to zero ka dito, mahihirapan ka po bilang immigrant dito sa Canada. Pero po sa mga ano, tulad ko po na ano, no, laki sa hirap, tsaka ano, talagang matyaga, no, kaya po, kaya Canada. Kaya basta masipag ka lang, ano, sa umpisa. Kung dito ka po mag-i-start ng paghanap ng trabaho, huwag ka muna mamili. Kailangan mo kasi ng survival, survival job na tinatawag. Kasi magbabayad ka ng bills, magbabayad ka ng renta, magbabayad ka ng, kung hindi kasama sa renta ang kuryente, tubig at saka heating, babayad ka rin nun. Kaya nga suggest ko lagi kasama na yun yung utilities, kuryente, heating, pag kumuha kayo ng apartment. Internet, kailangan nyo. Paano kayo makikipag-communicate sa ano, pag-apply nyo sa mga network nyo dito para makapag-adjust kayo na maayos. Tapos sa pamilya nyo po sa Pinas, so kung wala kayong internet, mahirap pong ano, mahirap makipag-communicate. Cellphone, yung data ng cellphone, yung line, kailangan mo rin po yan. So yan po yung mga bills na bubungan sa inyo. Kahit ano kahit kung kaya niya po nang wala yung mga yun, tulad ng internet at saka telephone line, pwede namang prepaid. Meron yatang prepaid eh. Mag-prepaid na lang po kayo kung para makapag-adjust po kayo. So yan, may bills po, expenses kagad pagbungad dito sa Canada. Tapos po pagka student at student at permanent resident kang papasok, expect nyo na minimum ang ano nyo yan, ang sweldo nyo po. I think dito sa Ontario 1655 na po ata ang minimum. So kung dalawa po kayong mag-work ni Mrs., ayos yun, makakasurvive po kayo, kaya-kaya nyo po ang monthly nyo. Basta lagi kong tip, babaan nyo lang yung expenses nyo, babaan nyo yung expectation nyo. Yung mga hindi nyo po kailangan, huwag mo po munang bilihin. Yung unahin po muna lagi yung pangangailangan. Yung mga wants po natin, later na lang pagka may extra po, no? Kasi ang mahalaga ay makasettle muna kayo dito sa Canada. Dahil yung mga wants po, marami dito niyan. Ang pautangin pa nga kayo eh. Kaya lang problema yung pagbabayad po. So dapat po pagdating sa wants, medyo hinay-hinay lang. Usually po ginagawang technique ng mga kababayan natin, nagdo-double job o triple job para naman yun sa mga wants, mga gusto nila. Halimbawa, gusto nila ng bagong gadget or bagong pouch, bagong bag. So nagdo-double or triple job po sila. Ito po sa sa mga bago po ito hindi po ito yung mga may experience na dito sa Canada, no. In-explain ko yung dito pa lang, naglapag pa lang dito, hahanap pa lang ng work. Yun po yung iba po yung yung may experience na Pinoy dito sa Canada, na mga magaganda na po yung mga posisyon nila, kalagayan nila. Yung iba po may mga negosyo na po dito. So patunay lang yon na may chance ka pong umangat ang buhay mo dito pero hindi ganun kadali. Pagsisipagan mo po talaga, magtsatsaga ka, magsisipag ka. Lahat naman po ng bagay, kahit sa Pilipinas, kahit sa bansa,
pag sisikapan mo, wala pong madali. Hindi yung tipong pagdating mo dito, ganda agad po. Hindi po ganun. Paghihirapan mo po. At sa journey mo, sa pagtaak mo nung goal mo, marami pong pagsubok. Hindi smooth ang travel mo. Expect mo na yan. Kaya sa mga pupunta po dito, babaan nyo yung expectation nyo na hindi ganun po kaagad-agad at saka po kahit naman matatagal na, nagtatrabaho pa rin. Trabaho pa rin. Mga kaibigan ko po sa Montreal na mga retired na, pagbalik po dito ng spring, kasi po tulad ng isa po naming ate na kaibigan namin nasa Pinas na ngayon, umiiwas sa winter, retired na po siya, pero pag spring po at summer nag-work siya dito. So ganun po, tiyaga po talaga. Hindi yung pagdating mo rito hindi ka tatrabaho, sarap buhay mo, hindi totoo rin yung sinasabi na bibigyan ka ng gobyerno ng pera. May exceptions po yun. Bibigyan ka lang ng pera ng government kung ikaw ay tinanggal sa trabaho. That means nagbabayad ka na ng tax. Hindi yung pagdating mo dito hindi ka pa nga nagbibigay ng tax sa gobyerno. No, hindi po. Kung gano'n po mangyayari, malulugi po ang gobyerno. Kaya nga sabi, ang government ang negosyo na hindi malulugi. Ang sunod po, sasakyan, kailangan nyo yan. Pagka po nakatira kayo sa Montreal at accessible ng bus at train, tulad po ng sitwasyon ko dati 10 years ago, wag po muna kayong kumuha ng sasakyan. Mag-commute po muna kayo, mag-bus at saka mag-train kayo, kasi at least na-explore nyo yung lugar. Nakakatipid pa kayo kasi usually I'm not sure, dati po $80 monthly yan eh. Ngayon $100 na po yata. Yun ang pagkakalam ko po. So pero kung may pera po kayo, may extra kayong pera, go ahead po, kumuha kayo ng sasakyan. Pero ang suggest ko, second hand lang muna. Lalo na kung hindi pa kayo experience mag-drive dito sa Canada, baka po malaking magastos nyo pagka kasi mahal. Alam nyo naman, pag lumabas sa kasa ang sasakyan, ilang percent na kagad ang nabawas. So hindi nyo na may sosoli yan ng ganong presyo. Baba na kagad. May insurance po yan. Pag bago ka ng driver dito, mahal po. Mahal ang insurance. Expect nyo na yan. So isa sa mga bills yan. Yan ang dapat nyo i-consider ang mga bayarin mo. Kung kinuha mo ng financing yung sasakyan, so may monthly ka nyan, tapos may insurance ka nyan, hindi ka bibigyan ng sasakyan ng walang kang insurance. Malaki po yan pagka first time driver ka dito sa Canada. Depende po sa sa province. Sa Toronto mahal. Ang alam ko mahal sa Toronto, kasi nga puro highway kasi dun eh. So yan po yung mga bills nyo na kaya dapat po
pilitin nyo ibaba yung expenses nyo para hindi kayo ma-stress. Kasi ang goal nyo naman ay ano, kaya ka naman nagpunta rito sa Canada para kumbaga maging kahit paano guminhawa buhay mo. Huwag mong dagdagan ng stress yung buhay mo nang dahil lang sa mga bills. Kung pwede namang ipagpaliban, eh wag muna po. So yun po yung ano, yung tip natin sa inyo. Balik tayo dun sa ano, no, sa renta po ng bahay. Tip ko lang po sa inyo, no, kung maliit lang po kayong pamilya, kunin nyo lang pong ano, apartment, maliit lang po. Yung kompleto na, may laundry, basta kompleto po lahat. Pero maliit lang, kahit isang kwarto lang, para ano po, mababa yung monthly rental nyo. Ako po nag-umpisa kasi na-experience ko na sa Singapore, mahal eh. Ang renta, nasabi ko na to, ang renta ng usay kasi ni Cherry, kaibigan namin Pilipino. Siya po yung tumulong sa akin makahanap ng mura. Kasi experience ko na sa Singapore, mahal ang renta. Gusto ko mababa ring renta ko dito. 375 Canadian dollars po ang renta ko sa ano siya, bachelor type, kompleto lahat. May toilet, may kitchen, may gamit, at may maliit na space na kasya yung yung king size bed. So mag-isa pa lang po ako nung nauna akong pumasok dito sa Canada sa work permit. 375 po. Ngayon wala ka na makikitang ganun. $375. Tapos yung huling upa namin doon sa isa lang din po may-ari, isang landlord, lumipat kami ng yung may isang kwarto na po, $585. I think wala na po yatang ganun. Ewan ko lang po sa mga taga Montreal. Comment po kayo kung taga Montreal kayo at may ganyan pa rin presyo ng apartment. That was yung 585, 5 years ago. Tapos yung 375, 10 years ago po yun. Laki po ng kasi yun ang pinakamalaking gastos mo yung upa ng bahay dito sa Canada. Yan ang malaking kaltas sa income mo, kaya dapat hanggat maaari pababahin mo yun. Tapos nabanggit ko na to sa nakaraang vlog. Kung pumasok kayo ditong PR po, wala kayong work tapos hahanap kayo ng pareho ng profesyon nyo, hindi po mahirap po unless may connection kayo. Hindi po kayo makakahanap ng work na katulad ng work nyo sa kaya yung iba po, yung mga student na may teacher po na umuwi, nangyari po, binenta niya yung naikwento ko rin po yun. In 2 kilometers, take exit 29 on the right toward QC30, QC40. Binenta niya yung ari-arian niya, tas may utang pa sa Pinas. Student po dito. Hindi, mag-isa lang. Yun ang nangyari po, So, umuwi siya. Dahil na-stress po siya kasi daming bills na babayaran. So, po siya nabigla. Hindi niya ina-expect na ganun. So, ito po vlog natin, sana makatulong na mabigay ng informasyon sa inyo na marami po kayong expenses, bills na haharapin pagdating nyo dito sa Canada. Hindi po yung parang lahat walang libre po dito. Wala pong libre po dito sa Canada na services o ano man. Yung po sa mga NGO, sa community, yan makakakuha kayo, pero yung for overall po Now wala take po. exit 29.
pumasok kayo dito na PR, hindi yung gaya nga na sinabi ko, hindi po yun yung magiging work nyo rito. Yan din po yung expect nyo na pagdating nyo rito sa Canada, iba po magiging In trabaho 2 nyo. kilometers, bear left towards QC40S. So kung hindi nyo po kayang ibaba yung ego nyo na pagdating nyo dito ay sa grocery magwo-work, sa Tim Hortons, sa McDonald's, kung hindi nyo po kaya yung ganun, pag-isipan nyo po muna bago kayo mag-apply ng permanent residence dyan mula sa Pilipinas o kung nasan man po kayong bansa, no? Pero kung ang goal nyo po ay ma-PR kayo dito para sa anak nyo po at kaya nyo pong mag-work ng kahit ano po para sa survival nyo po muna, no? At makakuha kayo ng Canadian work experience, sige po, go lang po. Pero kung mataas po yung ego natin, madidisappoint po kayo pagka Now bear left towards QC40S. ang kinuha nyo, ang pagdating nyo po dito hindi po yun yung trabaho nyo. Kaya yung iba po nauwi dahil kumbaga hindi nila matanggap na dito mababa yung posisyon na trabaho nila sa Pinas, manager, doktor, dentist. Ayaw naman nilang mag-upgrade, kumbaga ayaw nilang mag-update ng education nila, tsaka ayun lang naman ang yun yung kailangan kasi dito kaya ang problema naman po kasi syempre kailangan din magtrabaho, no? So kulang yung time kung may pamilya ka po, mahirap po rin maging working student. Pero po yung iba nagagawa nila, nagiging dentist sila rito, natutuloy nila yung doktor, yung mga galing po sa Pilipinas, nurse. May kaibigan ako kababayan natin, nurse po, nurse na sila dito. So ano lang po talaga, depende po sa mindset niyo po. So yun, papasok na ulit tayo sa traffic. So yun po, no, hindi po hindi po agad hindi po ginawa ang nyo, depende po sa inyo yan, sa diskarte niyo po, diba? Kung ang gusto niyo po ay lagi kayong yung kumbaga updated sa gadget, tapos kumbaga nauuna muna yung yung dalawa kasi po yung magkaiba po ang rich at wealthy, no? Pag rich, mostly yan, material na bagay nakikita. Kung ganun po yung nyo, kasi dito po dami nasabi ko na yan sa vlog ko, dami dito branded, kung madali po mangutang dito. Credit card, in just few minutes magkakaroon ka ng credit card. Ang rich po kasi yung material na bagay na makikita sa'yo, branded lahat, ganyan. Ang wealthy daw po ay yung look poor pero financially stable naman. Kumbaga, parang yung analogy na it's okay na meron kang $300 na, let's say 300 pesos na wallet, pero ang laman naman ay 2,700 pesos, kaysa bumili ka ng worth 3,000 pesos na bag pero wala namang laman
na pera yung bag mo. So yun lang po, no. So sana nakatulong po yung vlog natin ngayon sa mga nagpaplano pong magpunta rito sa Canada. At saka mga nandito na po, at least makakuha kayo ng idea. Ito po ay base po sa experience namin at ng mga kakilala po namin. So nandito ulit tayo sa traffic. At konti lang naman yan, mga ilang minuto lang. Maraming salamat po sa mga nanonood ng ating vlog, nag-enjoy. At kung meron po kayong tanong na gusto nyong linawin or comment, mag-comment lang po kayo sa ating ating channel, sa vlog natin, mga vlog natin. At saka meron po tayong FB page na pwede nyo kayong message kung may personal po kayong tanong. Marami pong nagtatanong sa atin about nga, mostly sa Quebec issue, yung pagiging hirap maging PR sa Quebec. Kasi na-experience namin din dati. Halos muntik na po kami, hindi kami naging PR dahil nga baba ng bigay ng points at hindi ka marunong mag-French. So yan po ang problema sa So hanggang sa muli po, kita-kita ulit tayo, kwentuhan. Marami pong salamat. Tuloy lang sa pangarap. God bless po.